Hi, I'm Estel, and by the way, and welcome sa aking video. By the way, I'm Estel, and I'm 35 years old, and I want to share my personal experience about sa pregnancy experience ko. This is my second pregnancy, at nakakalungkot na mauuwi ito sa ectopic pregnancy. Sa mga hindi nakakaalam, ang ectopic pregnancy ay isang para kang nakunan pero hindi nabuo yung pinaka baby at delikado siyang mabuo. Yun yung pinaka ectopic pregnancy. At sa age na 35 years old ko ay mas mataas na din kasi yung risk na pagbubuntis ko, lalo na yung first child ko or yung first anak ko na 14 years old na, kaya malaki na rin yung gap niya bago ulit ako magbuntis. So, in this vlog, ibabahagi ko sa inyo yung totoong nangyari sa akin, sa emotion ko, takot ko, at yung nangyari sa akin, na-realize ko, na pagdadaanan ko, nung nandito na ako sa sitwasyon ng nararamdaman kong ectopic pregnancy na pala yung na-experience ko na ito. At sana makatulong nga yung story ko na ito para makapagbigay awareness or tibay ng loob at comfort na din para sa ibang mga kababaihan na dumadaan sa ganitong sitwasyon. So, ayun nga, ikukwento ko na nga sa inyo yung pinaka-story ko for the start. So, ang nangyari sa akin, after 14 years na pag-aantay namin, napansin ko na hindi ako dinadatnan ng month ng April. So, na-curious ako kasi every first week ng month dinadatnan na ako. Then, March, natatandaan ko nun na nagkaroon ako kasi birthday ng anak ko yun, March 9. Bago mag-March 9, dahil magsuswimming kami nun, sabi ko, sana hindi ako datnan kasi magsuswimming kami, maliligo kami. Ayun, hindi ako dinatnan noon na mas naaga ng week yun. Kaya tanda ko na dinatnan ako noon. Then, after noon, April, hindi pa rin ako dinadatnan. So, na-curious ako. Kaya, nag-decide akong mag-pregnancy test. So, bumili ako ng pregnancy test at hindi ko sinabi yun sa aking partner or aking asawa na bumili ako ng pregnancy test at itinago ko sa kanya yun. Sabi ko lang, bibili lang ako ng bulak. Tapos, hinintay ko muna yung 1 month nga na yun, na April, nag-test ako. At yung pagkakatest ko na yun, isa lang muna ginamit ko. So, first wiwi ng morning, mag-test ka. Then, nung nag-positive, so, secret ko lang muna yun para sa sarili ko. Kailangan ko munang i-test yung pangalawa kasi dalawa binili kong test. Tapos, nagpalipas ako ng isang araw. Then, in the next day, nag-test uli ako ng isa pa. Tapos, nung nag-test ako ng isa pa, sinabi ko na yun sa mister ko, hindi na ako nakapagpigil sa sobrang excited ko. Ikinuwento ko na din sa kanya. So, syempre, happy naman kami dalawa doon sa good news na na-receive namin na yun. At nararamdaman ko yung pagka-excite talaga, kaya gusto ko nang sabihin sa kanya na kailangan talaga namin paghandaan yun. Lalo na kung ilan days yung mga kailangan namin asikasuhin. Tapos, sa sobrang saya namin dalawa, gusto na din namin sabihin sa mga kasama namin. So, sabi ko, i-secret muna natin. Hindi pa naman ako sure kasi 2 days ko, 2 PT pa lang na susubukan natin. Magpa-test muna tayo sa OB-GYN or sa clinic. Then, hindi ko excited din akong sabihin yun sa kapatid ko, sa kapatid niya, tapos lalo na sa anak namin. Kaya lang yung anak namin nasa bakasyon ng panahon na yun. Kaya, sabi ko, huwag muna natin sabihin, hintay muna natin, umuwi muna natin anak natin kasi excited na din siya magkaroon ng kapatid. At yun nga, yung good news. Kaya masaya kami nun, sobrang excited namin. Tapos, ang nangyari na, dito na yung pinakaantay namin, na inaantay naming blessing, ay may inaantay din pala kami, hindi papasok na blessing. Makalipas yung 2 araw, matapos ako mag-PT, at masabi ko nga sa aking mister, doon ako nagsimulang mag-spotting. After pregnancy test ko, 2 days makalipas, ay nagkaroon na nga ako ng spotting. Mahina lang naman siya nung una. Then, in the second day, spotting again. Then, in a 3 days, wala nang spotting. Then, naghintay ako ng 7 days nun para ma-sure talaga. Yung sure na talaga na makikita talaga sa ultrasound. Then, tsaka ako nagpunta ng clinic at nagpa-OB ako. At, hinintay ko nga ilang days, umaasa kami na lilitaw na siya at mapapatunayan talaga namin na positive.
Yun nga, tumagal yung spotting ko ng 2 days. Tapos, 3 days huminto. At dahil doon, nag-decide na ako magpa-check up para makasigurong buntis talaga ako. Pagdating ko sa clinic, nag-positive naman ako sa pregnancy test doon sa mismong clinic. Sabi ko agad sa OB-GYN ko na nagkaroon po ako ng spotting. Niresetahin niya ako ng pampakapit. Ang inireseta niya sa akin noon ay folic acid at dopaston. Para makatulong daw yon sa pagbubuntis ko, makapagpatibay sa baby at pampakapit daw yon. Noong in-ultrasound ako, wala pa yung baby, wala pa siyang makitang sa ultrasound ng sac. Ibig sabihin, maliit pa siya. Halos pangalan siya sa screen ng ultrasound. Sabi niya sa akin, possible raw na na nakikita nyo dun sa screen na dun magsisimula yung pinaka sac or yung pinaka embryo, baka daw dun lumitaw, sabi niya. Yun yung first check up ko. At in the susunod na check up ko, after 2 weeks naman, bumalik ako para daw i-ultrasound ulit nila ako, baka sakaling makita na yung sac. So doon sa first check up ko, hindi pa kasi nakita yung pinaka sac ng baby. Kaya inirecommend na lang niya sa akin muna na pampakapit at folic acid. Kasi ino-observe pa naman daw yung pinaka-pregnancy ko. 2 weeks ng pag-aantay namin, kasi nga pinabalik nga ako ng 2 weeks. Finally, nakita yun na yung ultrasound doon sa pangalawang check-up ko. At akala ko, iyon na yung moment na matagal nang hinihintay namin. Pero doon ko rin nalaman na yung pinaka hindi ko gustong madinig na balita. Nakita nga yung baby sa ultrasound na yung hulma ng baby, nakita na siya at kitang-kita na talaga siya sa ultrasound. Pero, nasa maling posisyon siya. Nasa maling posisyon siya at hindi siya nasa loob ng uterus ko. Nasa labas siya ng aking matres. So, ibig sabihin nun, delikado, hindi mafo-form si baby. Noong una, hindi pa direktang sinasabi sa akin ni Doc na mismong ectopic yung nangyayari sa akin. Kasi wala pa din naman ako idea kung ano yung ectopic na yon. Dahil may spotting at pagdurugo sa akin o pagdudugo, dinudugo ako, may chance na baka daw ako nakukunan, posibleng makunan, may malaglag o pusa maluglog yung baby sa pagbubuntis ko. Kaya sabi niya, ituloy ko daw yung gamot, then bibigyan niya ako ng request na i-transfer ako sa isa sa lugar na medyo mas malaking diagnostic center sa bayan namin. So, pinapunta niya ako sa Gapan at doon ako ni-refer niya sa Hoson Diagnostic Center sa Gapan yon. At doon, ido-double check yung pinaka-ultrasound ko kung yung pinagtutugma niyang ultrasound dito sa clinic niya at doon sa Hoson ay magtutugma. So, yung pinaka refer na yon ay kinabukasan din pagkatapos ng check-up ko na yun. So, kinabukasan, dumiretso na din kami agad sa Gapan at doon nagpa-ultrasound na nga ulit ako. Doon ako pina-ultrasound pero hindi sa akin in-explain kung ano yung nangyari doon sa pinaka-result. So, yung result na nakuha ko doon sa Gapan ay ibabalik ko ulit kinabukasan ulit doon sa pinaka-OB-GYN ko. So, hindi ko matatapos itong video na ito at itutuloy ko na lang sa second part ng aking video. So, magkakat na yung pinaka-video kaya sundan nyo yung part 2. Yun lang. Thank you for watching.